Ilang sa Bulacan ibinebenta ang sarili niyang anak at mga pamangkin online. Kaya para mahuli ang suspect na si Rona, hindi niya tunay na pangalan at masagip ang mga paslit niyang biktima, agad na nagsagawa ng entrapment operation ng PNP WCPC. Kung may kasama, hindi kunan lang yung identity niya o ID. Second, yung victims, kailangan makuha pa rin natin identity through take a picture. Ang sistema natin is, meron mo na show, sa van gagawin, and then after the show, we start now the rescue and the entrapment. Para matagumpay na ma-entrap ang suspect, kailangan munang pakarapin ni Rona ang bata sa undercover agent na nagpapanggap na kliyente o kaya naman magpadala ng maselang video ng menor. As of this time, naka-ready na siya to engage. So, hinihintay na lang yung go signal para sa kanyang yung live show na ibibigay sa atin. Matapos magpadala ng mga operatiba ng 2,000 piso. Magsasend siya ng video na. Pag mag-send siya ng video, i-play lang natin, tapos video call, then go na po. Pero bago magpadala ng maselang video, may mahigpit munang bilin si Rona. Promise, you don't post it ha? Private only, you and me. Ang siste, sa ganitong uri ng kalakaran, hindi ba sisigurong hindi kakalat ang mga larawan at video? Pababayin ko yung dalawa. Nag-reply na siya, di ba? Pababayin mo lang. Sending na. Ilang saglit pa, nagpadala na siya ng isang video sa undercover agent. Kumpirmado, ang kanyang 12 taong gulang na anak na si Hannah ang kumakaway sa ipinadalang recorded video ni Rona. Confirm. Confirm na. Sa hudyat ng mga otoridad, sumugod na sila sa bahay ng suspect. Inaresto na si Rona at binasakan ng kanyang mga karapatan. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo. Nasagip din ang kanyang 2 anak na sina Hannah at Ella, hindi nila tunay na mga pangalan. Isinama muna sila sa PNP WCPC headquarters sa Camp Crame. Susunod! Nakapanayam ko si Rona 1 linggo matapos siyang maaresto. Ano ho nagtulak sa inyo ulit? Para ho gawin ito na ultimo yung anak nyo ho, yung sarili nyong laman, ang ibiniugaw nyo na online. Isang transgender woman sa Maynila, binebenta raw ang sarili niyang mga kaibigan. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. 1 linggo makarang ilunsad ang rescue operation para po sa 2 menor de edad na ibinubugaw online. Tayo po ay magsasadya ngayon dito sa punong tanggapan ng Luzon Field Unit ng Women and Children Protection Center dito po sa National Headquarters Campo Crame para kamustahin naman ang ina ng mga batang ito na primerong akusado sa kaso. Sa pahintulot ng PNP WCPC, nakapanayam ko si Rona. Una-una, gano'n nyo na ho katagal ginagawa po ito? Taon na rin po. Mga 1 taon mahigit na rin po. Minsan na raw pinasok ni Rona ang ganitong kalakaran. Paano nyo natutunan, sino nagturo sa inyo na gawin ho yung ganitong klase ng hanap buhay? Nakikita ko lang din ho yung dati sa mga ano lang din, yung mga nababalitaan din Aha. siguro. Uuna po kasi ako lang eh. Ano ho nagtulak sa inyo ulit? Para ho gawin ito na ultimo yung anak nyo ho, yung sarili nyong laman, ang ibiniugaw nyo na online. Dahil sa pera, naikayat ako. Dapat una ayaw ko talaga eh. Una, talaga siyempre, naano lang talaga ako. Kaya minsan inakausap ko na rin naman yung anak ko na sorry ako kasi hindi ko naman din talaga gusto. Nang makita niyang malaking oportunidad ito para kumita, dito na raw niya naisipang ialok sa mga kliyente ang sarili niyang mga anak. Nakakausap ko na foreigner, sana yung nag-offer sa mga mga minor de edad ba na tinanong niya kung may anak ako, gano'n. Yun ako, nag-offer na siya ng gano'n. Ano yung binabanggit niya ma'am sa iyo na yung unang offer, yung unang alok? Ano sinasabi nung dayuhan na ito? Kasi napakita ko po kasi yung mga anak ko eh. Kumbaga parang sa family, gano'n, sasend mo yung picture. Tapos yun na,
Hanggang sa parang natipuhan niya yung isang anak ko na bata. Ganun. Opo. Yun na, nag-offer na siya na ano. Meron ho bang pagsisisi sa inyong kalooban niyo? Pero meron talaga. Tumutulong lang ho ako sa panggastos lang din. Kasi nga, di ba ho, nasa bahay lang naman kasi ako. Gusto ko lang ho makatulong, kaya naman nagawa ko yun. Naharap si Rona sa kasong paglabag sa anti-trafficking in person, violation of RA 9208 at online sexual exploitation of children o RA 11930 kung mapatunayang nagkasala habang buhay na pagkakakulong ang kakarapin niyang parusa. Samantala, ang mga nasa gitna menor de edad na sina Hana at Ella dinala na sa isang shelter. Natutuwa kami nakaka-recover na sila. Maganda yung recovery nila. Hopefully, sana maintindihan kami na magulang na itong mga ganitong bagay supposed to be ay bantayan. Be aware doon sa mga ina-upload natin. Maaring ito ay maabuso mga bata o kaya ay may pasa